What's up guys? Good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. So for today's video mga kahabi, sinisimulan ko na pong gawin itong bagong koi pond natin para dito po natin ilipat yung mga lagang koi natin dun sa kabilang pond. Mas maganda po kasi dito dahil katabi na po siya ng main pond or itong grooming pond natin, kaya pag gumawa tayo ng video, mas madalas nyo na po sila makikita. Mas maganda na dito na rin po natin sila ilagay para mas ma-monitor po natin yung health nila. Napansin ko rin po kasi na parang pumayat po yung mga koi po natin doon, kaya nilipat po natin sila dito para masabay na rin po yung pagkain nila sa pagkain po dito sa ginogroom natin, para tumaba din po yung mga koi natin doon. Mas maganda din po yung spot dito dahil naarawan po yung koi pond, di po katulad doon sa pond po nila na di po nasisinaga ng araw. Eto, i-open po natin yan dyan, pero lalagyan din po natin ng shade katulad nito kasi napaka-init na po ng panahon natin ngayon. Dito nga sa koi pond natin, kailangan po talaga natin maglagay ng shade para di po masyadong uminit yung tubig. Eto nga, at nagdagdag pa tayo dito ng pump para palamig or pangdagdag ng dissolved oxygen dito sa ating pond. Dahil sobrang init na panahon po natin ngayon, pati itong koi pond natin naapektuhan at nahihirapan po yung mga koi. Kaya ito, binalik po natin sa dati at okay naman po sila. Tapos dinagdagan po natin yung aeration para talagang mas mabilis po kasi maubos yung oxygen ng pond natin guys pag sobrang init. Sobrang init ng tubig, mas mabilis po mawala yung oxygen, tapos yun, nanghihina po yung mga koi natin. Kaya kailangan po talaga natin magdagdag or maglagay po ng mga aerator, mas madaming bubbles or oxygen para dito sa ating koi pond dahil po sa sobrang init ng panahon po natin ngayon. At ito, nung naglagay na po tayo ng mga dagdag na aeration dito, mas naging okay naman po itong mga alaga natin. Tapos yun, mabilis na rin po silang kumain ulit. Yan. Ito nga yung pond natin, nag green na po yung bottom ng pond natin, para nag-carpet na po siya ng lumot dahil sa sobrang init. Tapos yun, napansin po natin na nag-green na siya. Nung una kasi nagba-brown, indication din na kulang yung oxygen dito sa pond natin, kaya eto, nag-green na po siya. At mas naging maayos naman po yung kalagayan ng mga ginogroom natin dito na isda. Ayun guys, nag-green na po yung ilalim. May mga lumot na po ata dyan. Yan. So ito yung ating grooming pond or main pond, tapos nandun po yung bagong koi pond natin. Sukatin po natin kung gaano kalaki itong pond natin na to. Pakita ko po sa inyo yung dimension niya. Magkaiba po yung width niya guys. Dito sa part na to, nasa mga 31 inches. Tapos dito naman sa kabila, nasa mga 30 inches lang. Mas malapad yung area na yun dun sa dulo compare dito. Tapos yung lalim niya nasa mga 2 feet. At yung haba naman niya nasa mga eto lang 65. May 2 inches na allowance po tayo dun sa kabila. Dito po kasi natin nilagay yung pagsukat, kaya nasa mga 65 inches. Napaka vegetarian lang po yung paggawa po natin ng pond na to guys. Mga ritasong kahoy lang po yung ginamit natin dito. Yung mga panggatong din namin doon na okay pa. Ito po yung mga pinaglalagay natin dito, pero matibay naman po siya guys. Yan, sinigurado naman po natin na matibay naman po yung mga kahoy na gagamitin natin. Meron tayo dito mga 2x2 na kahoy, tapos meron ding mga 2x4, 2x3, tapos meron din tayong 4x4 na kahoy. Dinikit na rin po natin dito sa poste para mas maging matibay po talaga siya. Dito yung dating pwesto ng filtration system natin dun sa ating unang grooming pond, kaya naka-elevate po itong pond natin na to. Yan. Kaya gumamit po tayo ng mga kapal na plywood. Itong marine, mga ritasong marine lang po yung gamit din natin dito, pero maitibay naman po siya. Yan. Tapos may mga kahoy din tayo dito. Yan. Kahoy din po talaga siya. Ito na lang po yung ginamit natin dito para makasave din po tayo sa kahoy. Pumili lang po tayo ng mga matitibay pa dito sa mga panggatong namin dito. Meron naman pong matitibay pa dito. Tapos meron pa naman tayo mga extra kahoy dito. Though napakatitigas na po ng mga kahoy na to sa sobrang tagal na, pero yun na, gawa na po natin ang paraan para maipako natin. Ito yung mga plywood, na mga ritaso plywood na in-install po natin doon. Matitibay pa naman to.
Buti na lang at meron tayo nito para matapos po natin tong pad natin. Itong area na to guys, may cut po siya kasi dito na area may haligi po kasi tayo dito na nagsusupport dito sa roofing nitong ating koi pond. Kaya yun yung ginawa natin, ganito na lang. Malaki naman po yung area nila compare po dun sa pan ngayon ng mga koi na ililipat po natin dito. Di ko na rin po napakita sa inyo yung pagbuo natin itong frame kasi nga yun di pa natin alam yung mga kahoy na gagamitin natin. Kaya yun, natatagalan po talaga tayo pag nag video pa tayo. Kaya pinagdugtong-dugtong na lang po natin itong mga kahoy dito na makitibay pa. Ayan, yung ginawa natin. May haligi din po tayo dyan na 4x4 kaya matibay po talaga yung pan natin. Ngayon tatapusin na po natin tong framing nitong ating koi pond. Ipapako na po natin tong mga plywood dito para sa susunod malagyan na po natin ito ng trapal. Tapos ngayon ipapako na po natin yung mga gilid dyan dito, mga wall nya, para matapos na po yung frame natin. Ngayon, i-install na po muna natin yung mga plywood, yung mga marine dito sa ating wall at saka dyan sa floor ng pond. At para mabilis po tayo. Ayan, at naidikit na po natin yung mga wall dito. Pero yun nga, hindi po natin natapos lahat na pag-install or paglagay nitong mga wall. Pero dito sa baba, yan, okay na po siya. Yung gilid na yan, lalagyan pa po natin yan. Tapos dito rin. At itong mga butas dito sa gilid, kagaya po niyan, lalagyan na po natin ng sealant para di lumusot dyan yung trapal natin. Tapos mag-install na po tayo dito ng trapal at lalagyan na po natin ito ng tubig. And abangan nyo rin po yung filtration system na gagawin po natin dito. So i-incorporate po natin yung plants dito sa ating filtration. Kaya maglalagay po tayo ng mga plants sa biochamber po natin or sa biological filter chamber. Kaya yun, abangan nyo lang po yun sa mga susunod na upload natin. So ito po yung frame natin na natapos ngayon. Ito yung mga isdang ililipat natin dito sa bagong pond na ginawa natin. Ito yung mga pinakaunang koi or isda na inalagaan natin way back 2018. Di pa ka tayo gumagawa ng mga videos noon. Nabili ko yung mga malalaking koi sa friend ko na fish keeper din at nilagay lang po natin dun sa maliit na ref tub at maliit lang po yung filtration. Kaya yun, tumaas po yung ammonia kaya pinalitan po natin yun at gumawa na nga po tayo ng pinakaunang wooden pond at nasa mga 5 feet lang po ata yun. Tapos okay naman, naging maayos naman po yung kalagayan nila doon. Fast forward no, nagkaroon ng napakalakas na bagyo dito sa Cebu at umabot ng mga buwan na walang kuryente kaya maraming nawala sa mga isda natin. Kaya ngayon yung mga natira ilalagay natin dito sa bagong gawa natin pond at i-groom din po natin sila para lumaki at tumaba. Kaya mas madalas nyo na rin sila makikita sa mga videos natin. Di po natin natapos kahapon yung paggawa or pagbuo ng frame ng pan kasi naubusan po tayo ng pako, pero ito nakabili na po tayo kaya i-continue na po natin yun ngayon. Konti na lang naman po yung kulang natin dito, yung area na yan, tapos ito dito, kaya mabilis na lang po ito. Ito yung mga koi natin, yung bagong pan natin, sana maging ganito rin, nagka-carpet ng lumot sa ilalim. 12 na, kaya pakainin po natin yung mga isda. Yun. Mga matatakaw natin yung mga isda. DIY lang po pala natin tong spillway. May video po tayo nito sa pagbuo po natin. Direct sunlight po talaga sila dito guys kasi open po natin yan. Lalagyan na lang po natin ng ganito. Ngayon install ko na po muna yung mga plywood tapos pakita ko po sa inyo. Ayan po guys, natapos na po natin ilagay yung mga wall, itong mga plywood. Itong gilid na to sinigurado natin na makinis po siya para di mapunit yung trapal na ilalagay po natin dito. Malinis naman po yung pagkakalagay natin. So ngayon lilinisin ko na lang po ito. Next video lalagyan na po natin to ng trapal at yun, gagawa po tayo ng filtration nito. So yun po guys, nandito na lang po muna yung video natin and maraming salamat po sa panunood. Magkita-kita po tayo sa susunod na video hanggang matapos po natin gawin itong ating bagong koi pond
Kaya ayun, hanggang dito na po muna mga kahabi. Peace out.